Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na isinulat para sa layunin ng aliw at pagtatakot. Bagamat may ilang bahagi na maaaring halaw sa mga totoong paniniwala, alamat, o karanasan, hindi ito nilalayong manira ng reputasyon ng anumang tao, lugar, relihiyon, o kultura. Anumang pagkakahawig sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Ang mga tagpo ng kababalaghan, karahasan, at espiritual na nilalang ay likha ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat ituring na tunay. Angkop ito para sa mga manonood o mambabasang nasa tamang edad at may kakayahang umunawa ng mga ganitong tema. Lunes ng umaga, katatapos lang ng bagyong nagpabaha sa malaking bahagi ng Luzon, ngunit tila ba mas naging buhay na buhay ang grupo ng dokumentaristang sina Miguel, Clara, Jerome, at Renz. Sila ay pawang mga batang manunulat at videographer mula sa Maynila na may layuning maglibot sa buong Pilipinas upang magdokumento ng mga alamat, kababalaghan, at paniniwala ng mga tao sa kanayunan. Hindi na bago sa kanila ang sumabak sa mga sitwasyong puno ng takot, nakapasok na sila sa mga abandonadong ospital, nakapanayam ang mga dating albularyo, at minsan pa nga'y muntik ng masapian si Clara habang kinukunan ng footage ang isang lumang kuweba sa Samar. Ngunit ang susunod nilang destinasyon ay iba ang pakiramdam ni Miguel. May email sa atin, tol, wika ni Miguel habang pinapakita ang kanyang cellphone kay Jerome. Galing daw sa isang lalaking nagngangalang Aling Apong. Sabi niya, kung gusto raw natin ng hindi pa naidodokumento sa man o YouTube, pumunta tayo sa isang bayang hindi alam ng karamihan, isang lugar kung saan di sumisikat ang araw. Napakunot no si Jerome. Walang araw. Anong ibig sabihin nun, gabi lang palagi? Yun ang kailangan nating tuklasin, sabay kindat ni Miguel, halatang udyok ng excitement. Si Miguel ang pinakabuo ang loob sa kanilang lahat, likas ang tapang at halatang gutom sa kwentong magpapasikat sa kanilang channel. Mabilis ang naging desisyon. Kinabukasan ay bumiyahe na silang 4 pa Luzon, dala-dala ang kanilang mga kagamitan, kamera, ilaw, baterya, drone, audio recorder, at higit sa lahat, ang kanilang journal na puno ng mga alamat na nais nilang patunayan. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Clara. Siya ang pinakamaselan sa mga espiritual na bagay. Bago sila bumiyahe, pumunta pa siya sa simbahan para magdasal. Ngunit kahit dasal, tila hindi sapat na pananggalang. Lalong lumalalim ang kanyang kaba habang papalapit sila sa probinsyang tinukoy sa email, isang lugar sa hilagang bahagi ng kabundukan ng Aurora. Pagdating nila sa isang maliit na terminal ng tricycle sa dulo ng bayan, lumapit ang isang matandang lalaki. Kayo ba ang mga pinapunta ni Apong? Tanong ng matanda habang nakangisi pero hindi kumikindat. Sumunod kayo sa akin. Pero mula rito, hindi na pwedeng bumalik. Napatinginan sa isa't isa ang 4. Gusto sana nilang tanungin kung anong ibig sabihin ng matanda, pero mas pinili nilang huwag munang magsalita. Sinundan nila ito. Sumakay sila sa isang lumang jeep na puno ng gasera, mga tuyong dahon, at kung anong mga gamit na hindi pamilyar. Ilang oras ang biyahe papasok sa kabubatan. Habang lumalalim ang kanilang nilalakbay, napansin nilang nagbabago ang paligid. Unti-unting nawawala ang liwanag. Hindi ito ang normal na pagdilim ng dapit hapon, ito'y tila isang makapal na ulap na bumabalot sa buong kabubatan. Wala ring ibon. Wala ring insekto. Tahimik. Mapanglaw. Parang hindi ako makahinga, bulong ni Renz, ang kameraman ng grupo. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Clara. Parang may bumubulong sa akin. Pero hindi ko marinig ng buo. Nang makarating sila sa paanan ng isang bangin, huminto ang jeep. Dito na kayo bababa, sabi ng matanda. Isang oras na lakad pa pababa sa kabilang gilid. Pagdating niyo ron, hihintayin kayo ng tagapangalaga. Bumaba sila at nagsimulang maglakad. Habang lumalakad, napansin nilang tila hindi gumagalaw ang mga anino nila. Kahit anong anggulo, nananatiling matigas at hindi sumusunod ang kanilang mga anino sa liwanag ng headlamp nila. Hanggang sa makarating sila sa isang arko na yari sa kahoy, may ukit sa taas, bayang walang araw, huwag kayong magtagal. Napahinto sila. Nagkatinginan. Si Miguel, bagamat halata ring kinabahan, ang unang tumapak sa loob ng arko. Sino nang may gustong sumikat? Ako? O kayo, sabay lakad. Isa-isa, sumunod ang 3. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang kakaibang pakiramdam, para silang nilamon ng ibang mundo. Ang liwanag ng flashlight nila ay tila hindi sapat. Ang mga bahay ay yari sa bato at yero, ngunit may mga takip ang bintana.
Walang ilaw. Walang tunog. Wala ring mga taong palaboy o bata sa kalye. Tahimik. Isang baryong patay ngunit buhay ang pakiramdam. At bakit tila hindi tayo nakikita ng araw? Tanong ni Jerome habang nakatingala sa maitim na ulap na tila ba permanenteng nakatakip sa buong baryo. Hindi nila alam, ito palang unang hakbang ang magsisimula ng isang paglalakbay na hindi lahat sa kanila ay makababalik. Pagkatapos nilang tumapak sa ilalim ng arko na may babalang, huwag kayong magtagal, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin dumampi sa kanilang balat, hindi ito karaniwang simoy ng hangin sa probinsya. May kirot, may bigat, at tila may dalang kalungkutan. Tumigil sila saglit sa gitna ng kalsadang lupa. Tahimik ang buong paligid. Ang mga bahay ay luma na at tila matagal nang walang naninirahan. Nakasarado ang mga bintana, walang mga hayop sa bakuran, at maging ang hangin ay tila naiipit sa ere. Walang gumagalaw. Hindi ba dapat may sasalubong sa tin? Tanong ni Clara habang iniikot ang mata sa paligid. Baka nasa loob lang ng bahay. O baka may sinusunod na tradisyon ang mga taga rito, sagot ni Miguel habang kinukunan ng video ang lugar gamit ang kanyang ialar. Sinubukan nilang kumatok sa pinakamalapit na bahay, ngunit walang sumagot. Sumunod silang kumatok sa isa pa, wala rin. Hanggang sa isang matandang babae, nakasuot ng makapal na balabal, ang lumitaw mula sa sulok ng isang eskinita. Mahina ang boses ng babae, parang hangin na may halong ubo. Kayo ba ang mga ipinadala ni Apong? Opo, sagot ni Jerome. Kami po yung mga taga Maynila. Gusto po naming i-document ang lugar na to kung okay lang po sa inyo. Hindi kayo dapat nagtagal sa arko, sagot ng matanda. Kapag lumampas na ang gabi sa inyo rito, hindi na kayo makakabalik ng buo. Nanlamig si Renz sa narinig. Si Clara naman ay halos hindi na makalakad ng tuwid. Pasensya na po, hindi po namin alam. Ano pong ibig sabihin nyo? Wala na kayong dapat alamin ngayon. Sumunod na lang kayo sa akin. Ang bahay ng matanda ay nasa dulo ng kalsada. Yari ito sa kahoy at batong lumang-luma na, pero may malinis na bakuran at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit sa loob. May mga lumang libro sa altar, mga palaspas na tila tuyo na sa tagal, at mga anting-anting na nakadisplay sa isang istante. Pahinga kayo muna rito ngayong gabi. Bukas, saka natin pag-usapan ang lahat. Walang lalabas sa bahay. Anumang marinig nyo, huwag bubuksan ang pinto. Pagsapit ng gabi, mas naging kakaiba ang paligid. Hindi lumalampas ang ilaw ng kanilang mga headlamp sa labas ng bintana. Kahit binuksan nila ang ilaw sa kisam, tila may manipis na usok na bumabalot sa paligid. Ang orasan sa pader ay nakatigil sa 6 oras kahit ilang beses nila itong sinusubukang ayusin. Sa kwarto, habang nag-aayos ng mga gamit, kinausap ni Renz si Clara. Sa tingin mo ba may multo dito? Hindi lang multo ang nararamdaman ko, Renz, sagot ni Clara habang nakaupo sa kama. Parang may ibang mundo sa likod ng mga pader. At parang minamatyagan tayo mula sa dilim. Biglang may kumalabog sa labas. 3 malalakas na yabag na tila mula sa dambuhalang hayop. Lahat sila ay napatigil. Hininaan nila ang ilaw at dahan-dahang sumilip si Miguel sa bintana. Walang tao sa labas, pero may bakas ng basang yapak sa lupa. Malalaki. Pabilog. Parang hindi sa tao. Hindi rin ito yapak ng kalabaw o baka. Mas malalim ang hukay at may mahahabang kalmot sa lupa kasunod nito. Walang lalabas. Huwag bubuksan ang pinto, biglang sumagi sa isipan ni Clara ang babala ng matanda. Pagbalik ni Miguel sa sala, nagdesisyong i-lock nila ang lahat ng pintuan. Naglagay pa sila ng mga gamit sa likod ng pinto para kung sakaling may magtangkang pumasok, maririnig nila agad. Ngunit habang sila ay naghahanda ng matulog, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang huni ng kuliglig. Walang ihip ng hangin. Walang kahit anong tunog sa labas. Hanggang sa isang malalim at mabagal na pagkakatok sa kanilang pintuan. Tok. 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 Walang nagsalita. Lahat sila'y natigilan. Si Clara, nakapikit habang paulit-ulit na nagdadasal. Si Jerome, hawak-hawak ang mikropono ng recorder. Si Renz ay halos hindi na makahinga sa kaba. Tok. 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 Lumipas ang ilang minuto na tila oras sa kanilang pakiramdam. Sa wakas, tumigil na rin ang pagkakatok. Ngunit pagtingin nila sa ilalim ng pinto, may dumaan na itim na anino, manipis, gumagapang, at walang ulo.
Kinabukasan, nagising silang tila bangungot ang sinapit. Walang nagsalita agad. Pare-pareho silang puyat, takot, at naguguluhan. Paglabas nila ng bahay, nagulat sila nang makita ang buong paligid. Hindi pa rin sumisikat ang araw. Parang 6:00 pa rin ng gabi. Ngunit higit pa sa lahat, napansin nilang lahat ng mga pinto sa mga bahay ng baryo ay bukas na. At sa harap ng bawat isa ay nakatayo ang mga tao, nakatingin sa kanila, walang imik, walang ekspresyon. Lahat ay nakaitim. Lahat ay nakatapak. At lahat ay tila naghihintay. Nagsimula na bulong ng matandang babae habang lumapit sa kanila. At wala nang makakaalis hanggat hindi nababayaran ang utang ng bayan. Ang atmosfera sa buong baryo ay mas lalo pang bumigat. Walang sikat ng araw, ngunit hindi rin ganap na gabi, tila ba permanenteng dapit hapon, isang kakaibang aninong bumabalot sa buong paligid. Ang mga tao sa baryo, nakatayo pa rin sa harap ng kanilang mga tahanan, hindi kumikibo, hindi kumukurap. Nang tumalikod ang grupo upang bumalik sa bahay ng matanda, napansin nilang nakasunod na sa kanila ang ilang taga-baryo. Tahimik. Nakatungo ang ulo. Parang wala silang intensyon, ngunit ang kilos nila ay nagdudulot ng matinding kilabot. Tara na sa loob, bulong ni Miguel habang pinipigilan ang kaba sa dibdib. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad nilang nilock ang pinto. Muli nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan, video camera, flashlight, digital recorder, at journal. Walang nagsalita ng ilang minuto. Kahit ang paghinga nila ay parang pinipigil. Si Clara, hawak-hawak ang kanyang rosaryo habang nakatitig sa isang sulok ng silid. Nararamdaman niyo ba yon? Tanong niya. Yung malamig na hangin pero hindi galing sa labas. Parang galing sa ilalim ng sahig. Nagtinginan ang grupo. Si Jerome, na noon pa man ay may hilig sa teknolohiya at paranormal recording, agad na inilabas ang kanyang e-recorder, isang device na kayang makadetect ng mga tunog na hindi maririnig ng normal na tainga. Tahimik lang kayo, bulong ni Jerome. Magre-record ako. Nagsimula siyang magtanong. May mga espiritu ba rito sa kwartong to? Ano ang pangalan mo? Ano ang kailangan nyo sa amin? Walang narinig ang grupo, ngunit nang i-playback nila ang recording may isang pabulong na tinig ang narinig sa likod ng tanong, mga bisita. Hindi dapat nandito eh. Napahawak sa bibig si Clara. Si Renz halos mabitawan ang kamera. Si Miguel naman ay nanahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagdududa. Fake kaya to? Baka ambient noise lang. Pero bago pa niya matapos ang pagdududa, biglang bumukas ang ilaw sa kisame at agad ding namatay. Kasunod nito, may narinig silang kaluskos mula sa kisame na tila may gumagapang. Mabigat ang tunog, parang isang taong hinahatak ang sarili niya habang nakadapa. Wala namang access sa attic, di ba? Tanong ni Renz, nanginginig. Wala, sagot ng matandang babae na biglang lumitaw sa pintuan ng kanilang silid. Hindi nila namalayang bumukas na pala ito. Bumaba na kayo sa kusina. Kailangan nating pag-usapan ang susunod. Pagdating nila sa kusina, naglatag ng mga papel at isang lumang mapa ang matanda. May mga simbolo itong ukit, mukhang sinaunang alpabeto, at may pulang krus sa gitna. Ang bayang ito ay isinumpa, panimula ng matanda. Dahil sa kasalanan ng mga ninuno. Isang dambuhalang halimaw ang inialay bilang bantay, at bilang kabayaran sa kasalanan ng buong lahi, ang araw ay kinuha sa amin. Bakit kami? Tanong ni Miguel. Anong kinalaman namin? Tuwing ika-5 dekada, may mga pinipiling dayuhan ang lugar na to, kayo ang ika-10 grupo. Lahat ng nauna hindi na nakalabas. Nanlamig ang kanilang mga katawan. Si Clara nagsimulang umiyak. May paraan, dugtong ng matanda. Ngunit kailangan ang sakripisyo. Hindi pa man nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin, biglang kumalabog ang pinto sa likod. 2 beses. Malakas. Sabay may mga yabag na tila lumiligid sa paligid ng bahay. At sa kisame, may tunog na parang kuko na kumakaska sa kahoy. Pagsapit ng hating gabi, lahat sila'y gising. Hindi makatulog. Si Jerome ay nakaupo sa sahig, patuloy na iniikot ang mga lumang video nila mula sa araw. Si Renz ay nakasilip sa bintana, habang si Miguel ay tahimik lang sa gilid, nagmumuni. Si Clara, tulala, at tila ba may kakaibang nararamdaman. May ibang kasama sa kwartong to, mahina niyang sambit. Huwag kang magsalita ng ganyan, Clara, wika ni Renz. Wala tayong naririnig o nakikita.
Ngunit sa mga sandaling yon sa likod nila, sa salamin sa dingding, may isang refleksyon ng batang babae na nakasuot ng puti. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin. Ngunit ang batang iyon nakatingin kay Clara. Kinabukasan, pagmulat ng kanilang mata, naabutan nilang nakabukas ang pintuan ng bahay. Sa labas, wala na ang mga taong nakatingin. Wala na ang matanda. At higit sa lahat wala si Jerome. Tanging iniwan nito ay ang kanyang kamera na nasa sahig. Nang i-play nila ang huling footage, nakita nila si Jerome na kinukuhanan ang paligid habang nagsasalita. 2:00 na ng madaling araw. May naririnig akong naglalakad. Parang bata. Susundan ko muna, sunod dito ay ilang segundo ng itim na screen. Tapos isang malakas na sigaw. At katahimikan. Hindi pa rin makapaniwala ang grupo sa pagkakawala ni Jerome. Nakaupo sila sa gitna ng silid habang paulit-ulit na pinapanood ang huling footage sa kanyang kamera. Lahat sila itakot, gulo ang isip, at nakakaramdam ng pagkakahiwalay sa realidad. Hindi siya basta nawala, mariing wika ni Clara. Kinuha siya. Pero ni hindi man lang kami ginising, tugon ni Renz habang hawak ang bateryang malapit ng maubos. Tahimik si Miguel. Malayo ang tingin, nakatitig sa sulok ng silid kung saan huling nakita si Jerome. Nagtatalo sa kanyang isipan kung dapat pa ba silang magpatuloy sa dokumentaryo o tumakas na. Ngunit paanong tatakas kung parang wala ng daan palabas? Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang matandang babae. Nakaitim siyang balabal at may dala siyang isang lumang aklat na halos naglalagas na ang mga pahina. Panahon nang malaman niyo ang totoo, Anya. Umupo siya sa harap nila at binuksan ang aklat. Sa pahina nito ay may mga larawan ng mga nilalang, mga mukhang hindi pangkaraniwan, malalaking mata, mahahabang kuko, mga nilalang na tila walang balat, at isang dambuhalang hayop na may katawan ng tao pero may ulo ng uwak. Ang sumpa ng walang araw ayon sa matanda, daang taon na ang nakalilipas, ang bayang ito ay dating sagana, may mga bukirin, ilog, at mga masayahing tao. Ngunit dumating ang panahong may dumating na mga banyagang mananakop, at pinilit na ang mga residente ng lugar ay magsakripisyo ng kabataan, kapalit ng hindi pagwasak sa kanilang bayan. Isang gabi, pinili ng mga matatanda ng bayan ang 11 bata mula sa kanilang hanay, mga inosente, walang malay, walang laban. Dinala sila sa gitna ng kakahuyan, at inialay sa isang dambuhalang espiritu na tinatawag nilang Ilana, isang nilalang mula sa ilalim ng lupa, na sumisid sa anino ng gabi. Simula noon, hindi na muling sumikat ang araw, ani ng matanda. At bawat 50 taon, hinihingi ng dilim ang kapalit. Mga bisitang dadalaw sa lugar na ito upang sila naman ang ialay. Nanginginig na ang boses ni Renz. Ibig sabihin kami ang susunod. Tumango ang matanda. 2 pa ang kailangang kunin. Bago matapos ang ika-4 na gabi. Hindi. Hindi kami papayag, sigaw ni Miguel. Hanapin natin si Jerome. Iligtas natin siya. Hindi na siya Jerome, bulong ni Clara. Nakita ko siya kagabi sa panaginip ko. Wala na ang mukha niya. Nakasuot na siya ng itim, kagaya ng iba rito. Nang gabing iyon, nagpasya silang puntahan ang matandang aklatan ng baryo, ang tanging lugar daw na maaaring may tala pa ng mas detalyadong kasaysayan. Sa paglalakad nila, napansin nilang hindi sila sinusundan ng mga taga-baryo. Wala ring mga mata sa bintana. Tahimik ang gabi, ngunit may presensyang animoy nakadikit sa kanilang anino. Pagdating sa aklatan, sinalubong sila ng alikabok, mga lumang libro, at mga sirang kabinet. Pero sa likod ng lumang estante, may natagpuan silang isang kwaderno na nakabalot sa pulang tela. Ang talahulugan ng pagkawala ang tala ay sinulat ng isang lalaking nagngangalang Luis Domingo, isang dayuhang dokumentarista noong 1970. Ayon sa kanyang journal, napunta rin siya sa bayang ito. Sa loob ng 2 linggo, pinanood niya kung paano nawawala ang mga kasamahan niya isa-isa. May binanggit si Luis tungkol sa batong itim na nasa gitna ng sapa ng bundok. Sinabi raw ng isang albularyo na iyon ang pintuan ng dilim at sa ilalim niyon nananahan ang Ilana. May ritual na pwedeng isagawa upang muling isara ang pinto, ngunit kailangan ang dugo ng isang buhay at isang patay. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel. Sakripisyo, sagot ni Clara. Kailangan nating hanapin ang batong yon. Baka yon lang ang paraan para matapos to. Pagbalik nila sa bahay, nakita nilang bukas ang kanilang mga bag, kalat-kalat ang mga gamit. At sa ibabaw ng kama ni Renz ay may nakapatong na itim na damit, katulad ng mga suot ng mga taga-baryo.
Wala si Renz. Wala ring bakas ng kanyang pag-alis. Isang kwintas lamang ang iniwan nito, isang anting-anting na laging suot niya tuwing may shoot sila. Umupo si Clara sa kama at umiyak. Isa na lang ang kukunin para makumpleto ang apat. Tayo na lang ni Miguel ang natitira. Ngunit sa kanyang pag-upo sa kama, may naramdaman siyang lamig sa ilalim ng kutson. Nang kanilang tiningnan, may nakaukit na bilog na may sinaunang simbolo. Nang hipuin ito ni Miguel, bigla itong kumislap ng pula, at isang boses ang dumaan sa kanyang isipan, isang alay, isang ligtas. Dalawang alay, dalawa ang makakaalis. Ngunit ang hindi mag-aalay ay makakasama ng walang hanggan. Miguel, usaw ni Clara. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Pero kung pipili tayo may kailangan tayong isakripisyo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa loob ng silid matapos nilang matagpuan ang itim na damit at anting-anting ni Renz. Si Clara halos hindi na makakilos. Si Miguel naman ay tila manhid na, hindi na makapaniwala sa nangyayari, pero wala na rin siyang lakas upang magtaka pa. Wala na si Jerome. Wala na si Renz. Ngayon, silang dalawa na lang ni Clara ang natitira. Sa labas ng bahay, nagsimula na namang sumayaw ang mga anino. Hindi galing sa liwanag sapagkat walang araw sa bayang ito. Bagkus, ito ay mga aninong gumagalaw kahit walang pinanggagalingang ilaw. Umiikot sa bahay. Pumapalo sa bintana. Gumuguhit sa pader. Hindi na tayo makapaghintay, mahinang sabi ni Miguel. Hanapin na natin ang batong sinasabi ni Luis Domingo. Baka yun na lang ang natitirang pag-asa. Tumango si Clara, bagaman takot na takot. Bago sila lumabas, muling bumisita ang matandang babae. Dalawa na lang kayo. Alam namin, sagot ni Miguel. Alam rin namin ang tungkol sa batong itim. Hindi tumugon ang matanda. Inabot nito ang isang maliit na bote, may lamang pulang likido. Ito ang dugo ng unang alay, paliwanag niya. Magagamit niyo to sa pagbubukas ng daan. Ngunit tandaan nyo, kapag binuksan nyo ang landas, hindi na kayo maaaring umatras. Tinanggap nila ang bote. Isinilid ito ni Miguel sa kanyang maliit na bag pagkatapos, umalis sila. Dala ang kanilang kamera, flashlight, journal, at ang pananalig na kahit papaano'y may katapusan ang bangungot. Ang daan patungo sa bundok ay matarik at makitid. Masikip ang mga puno at ang lupa'y basa at malambot. Ilang beses na nadula si Clara, ngunit hindi siya bumitaw. Habang palalim sila ng palalim, ramdam nila na parang hinihigop sila ng lugar. Nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Clara. Parang may humihila sa dibdib ko, sagot ni Miguel. Parang ayaw ng katawan ko na lumapit pa. Sa isang bahagi ng daan, may nakita silang isang puno ng balete, at sa ilalim nito isang katawan. Nakasabit ito sa tali, pero wala ng ulo. Nang lapitan nila, natuklasan nilang ito ay si Renz. May hawak itong papel sa dibdib, pinagdikit ng dugo. Nakasulat, nakita ko ang katotohanan. Mas mabuting mamatay kaysa maging isa sa kanila. Napaatras si Clara habang umiiyak. Si Miguel, bagaman nanginginig, kinuha ang papel at iningatan ito. Hindi tayo pwedeng umatras. Kailangan nating tapusin to para kay Renz. Para kay Jerome. Pagdating nila sa gitna ng kakahuyan, naroon ang sapa. At sa gitna ng tubig, isang itim na bato, singlaki ng paliguan, nakalubog ang kalahating bahagi. Sa ibabaw nito, may bilog na ukit at simbolong katulad ng nakita nila sa ilalim ng kutson. Binuksan ni Miguel ang bote. Maingat niyang isinaboy ang dugo sa gitna ng bilog. Agad itong nagliyab ng asul at pula, tila apoy na malamig sa halip na mainit. Gumalaw ang lupa. Umuga ang paligid. Ang tubig sa sapa ay tila kumulo. At mula sa ilalim ng bato may umusbong na anino. Isa itong nilalang na walang mata, mahaba ang leeg, at may 6 na braso. Kayo ang huli, sambit nito sa tinig na tila maraming boses na nagsasabay-sabay. Pumili kayo, isa ang aalis. Isa ang mananatili. Biglang nagdilim ang paligid. Napunta sila sa isang espasyo na parang wala ng oras. Wala ng hangin. Wala ng mundo. Nakaharap sila sa nilalang. Kailangan ng isang alay upang maisara ang pinto. Napatingin si Miguel kay Clara. Si Clara naman ay umiiyak na. Ako na lang, bulong niya. Ako na lang ang magpaiwan. Hindi ako, sabi ni Miguel. Ako ang nagdala sa atin dito. Ako ang nagsabi na pasukin natin to, biglang lumiwanag ang bato.
Ang paligid ay sumigaw sa ingay ng mga nawawalang kaluluwa. Ang nilalang ay umusad palapit. Pumilig ni kayo. Sa huling sandali, tumakbo si Clara palapit sa nilalang. Ako. Ako ang alay. Ngunit huli na, nahila siya ng anino, at sa isang iglap, nawala siya sa harapan ni Miguel. Ang bato ay muling lumiwanag. Ang paligid ay nanahimik. At ang sapa muling bumalik sa dati. Wala na ang nilalang. Wala na si Clara. Si Miguel ay nag-iisang naiwan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Umupo siya sa tabi ng bato, dala ang bag na may mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang dibdib, mabigat ang kanyang budhi. Ngunit habang siya ay lumuluha, isang liwanag ang unti-unting sumikat sa langit. Ang unang liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Miguel ang araw sa bayang matagal nang nakabalot sa dilim. Hindi ito maliwanag gaya ng iniisip niya, bagkus, tila kupas at maputlang ilaw lamang ang bumalot sa kalangitan. Gayunman, sapat ito upang makaramdam siya ng pag-asa o yun ang akala niya. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik ang sapa. Ang batong itim ay tila naging ordinaryong bato lamang, wala ng liwanag, wala na ring bakas ng anino. Si Miguel, bagamat sugatan at pagod, ay nagsimulang bumalik sa baryo. Wala na siyang lakas, ngunit ginugol niya ang bawat hakbang sa alaala ni Jerome, Renz, at Clara. Habang bumababa siya mula sa bundok, unti-unti niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Wala na ang katahimikan. Bagkus may tunog ng pag-iyak. Hindi ito iyak ng isang bata, kundi iyak na may halong paghihinagpis, malalim, masakit, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Clara, bulong ni Miguel nanginginig. Ngunit hindi iyon si Clara. Sa bawat sulok ng daan, sa pagitan ng mga puno at anino, may mga matang nakatingin sa kanya. Mapupula, malalaki, at walang pilik mata. Marami sila. Parang sinisiyasat siya. Parang hindi pa tapos ang pagsubok. Pagdating niya sa baryo, natagpuan niyang bukas ang bawat pinto ng bahay. Ang mga residente, na dati walang ekspresyon at tila walang buhay, ngayon ay nakangiti, pero ang kanilang ngiti ay pilit, para bang pinilit ng kung anong puwersa. Tapos na, tanong ni Miguel. Hindi pa, sagot ng isang lalaki mula sa kanan niya. Lumingon si Miguel. Isa ito sa mga residente. May hawak itong kutsilyo, ngunit hindi siya sumusugod. Nakatingin lang. Bakit? Tanong ni Miguel, umiiyak na. Dahil hindi ikaw ang napili. At hindi siya ang huli. Blag! Biglang yumanig ang lupa. Tumilapon si Miguel sa isang pader ng bahay. Uminit ang lupa. Mula sa ilalim ng mga ugat ng punong balete, may lumalabas na usok na kulay abo. At sa gitna ng baryo, kung saan dati may isang lumang kubo, ngayon ay bumubukal ang isang malalim na hukay. Mula roon, umusbong ang halimaw. Ito ang nilalang mula sa kanilang napanaginipan, ang katawan nito'y binubuo ng butot laman, may 6 na braso, ang mukha ay walang balat, at sa bawat galaw nito'y may kasamang bulong at sigaw ng mga kaluluwang nawala. Hindi sapat ang isang sakripisyo. Dahil hindi yun ang tunay na alay, bulong ng nilalang. Napatayo si Miguel. Habang nanginginig, inilabas niya ang bote ng dugo, ngunit wala na itong laman. Isinaboy na niya ito sa bato. Ano pa bang kailangan nyo? Sigaw niya. Ikaw, sagot ng halimaw. Ikaw ang unang pumili. Ikaw ang huling dapat magbayad. Biglang dumilim ang paligid. Ang araw na kanina'y lumilitaw na ay biglang nilamon ng ulap. Ang mga taga-baryo, isa-isang lumalapit. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagiging itim na anino, ang balat nila'y natutunaw, at ang mga mata'y nawawala. Nasa harap ni Miguel ang dating Clara, o ang katawan ni Clara. Miguel, bulong ng kanyang kaibigan, ngunit ang tinig ay hindi na kanya. Hindi ikaw ang pinili. Hindi ikaw ang alay. Ngunit ikaw ang pinto. Dito na unti-unting naunawaan ni Miguel ang lahat. Hindi nila kailanman pinipili ang mga alay. Hindi nila kailangan ng sakripisyo para makaligtas ang iba. Kailangan nila ng daan, isang taong bukas sa kadiliman. Isang taong palaging naghahanap ng katotohanan kahit labag sa kagustuhan ng mga espiritu. At si Miguel na pinilit pasukin ang bayang ito sa kabila ng babala. Siya ang tunay na naging pintuan ng impyerno. Habang ang mga nilalang ng dilim ay papalapit sa kanya, tinangka ni Miguel na tumakbo, patungo sa arko kung saan sila unang pumasok. Ngunit tila isang napakalakas na puwersa ang humihila sa kanya pabalik.
Ang kanyang mga paa ay ayaw ng sumunod. Ang kanyang anino ay gumagalaw ng sarili. At sa bawat hakbang, nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, biglang pumutok ang hangin. At sa isang iglap, nasa loob na siya ng isang kulay abong silid. Walang pinto. Walang bintana. Nasa harap niya si Clara, Jerome, at Renz. Ngunit hindi na sila tao. Ang kanilang mga mata ay itim. Ang balat nila ay maputla. Wala silang bibig, pero may naririnig siyang bulong. Dito ka na rin. Tayo ang susunod na mga tagapangalaga ng lugar. Hindi ayoko, bulong ni Miguel habang lumuluhod. Ayoko, ako lang ang gusto ko, sana ako na lang ang nawala, ngunit huli na. Sa labas ng baryo, isang batang babae ang lumitaw sa gubat. May dalang notebook. May suot na backpack. At may kasamang drone. Ito na ba yung bayang walang araw? Tanong niya sa kasama sa telepono. Sige, pasok na kayo. Mag-ingat. Habang tuluyang lumulubog si Miguel sa mundong hindi niya maipaliwanag, unti-unti na ring sinasakop ng kadiliman ang kanyang isip. Naroon pa rin ang kanyang alaala, ang mukha ni Clara, ang tawa ni Renz, ang seryosong mata ni Jerome, ngunit lahat ng iyon ay parang unti-unting binubura ng puwersa ng lugar na iyon. Nakaupo siya sa gitna ng isang kulay abo at malamig na silid, parang wala sa baryo, pero hindi rin pamilyar. Sa paligid ay mga aninong gumagalaw sa pader, gumuguhit ng hugis, mga simbolo, mga mata. Sa isang sulok, muling lumitaw si Clara, hindi na siya si Clara. Ang itsura niya ay nakaputi pa rin, ngunit ang mga matay itim, at sa kanyang noo ay may ukit na bilog. Miguel, bulong nito. May paraan para makatakas. Pero kailangan mo pa ring pumili. Pumili. Wala nang natirang pagpipilian sa akin, sigaw ni Miguel. Nilamon na ng lugar na to ang lahat ng kasama ko. Lahat ng dahilan ko para mabuhay. May isang paraan, anang tinig. Isang bagong buhay kapalit ng lumang kasalanan. Sa mga sandaling iyon, dumaloy sa kanyang isipan ang mga alaala, kung paano niya pinilit ang grupo na sumama sa misyon, kung paano niya binaliwala ang mga babala, kung paano siya naging uhaw sa katanyagan at katotohanan sa halip na kaligtasan. Ako ang dahilan, bulong niya. Ako ang sanhi. Samantala, sa labas ng baryo, isang grupo ng 3 kabataan ang dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng arko. Isa sa kanila, si Nina, ay isang journalism student na may proyekto tungkol sa mga lost villages ng Pilipinas. Kasama niya si Miko at Aya, mga content creators na nagko-collaborate sa YouTube. Grabe ang tahimik dito, ani Miko. Parang walang nakatira. Kaya nga tayo andito, di ba? Sagot ni Nina. Ang misteryong hindi nasasagot ng internet. Ang bayang walang araw. Habang sinisimulan na ng mga kabataan ang pag-ikot sa baryo, hindi nila alam na mula sa bawat anino, may mga matang nakamasid. At sa mismong gitna ng baryo, sa ilalim ng lupa, si Miguel ay pinapipili. Sila ba ang ipapalit mo? Tanong ng tinig. Isa lang ang kailangan mong ihandog. Isa lang sa kanila ang sapat para mapalaya ka. Sa unang pagkakataon, lumuhod si Miguel. Hindi para magdasal, kundi para umamin. Hindi ako karapat-dapat na mabuhay. Hindi sila ang dapat magdusa. Ako. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang pader ng silid ay unti-unting bumukas, at sa harapan niya ay lumitaw ang itim na bato ng sapa, ngunit ngayon ay lumulutang sa kawalan. Sa tuktok nito ay ang itim na bote ng dugo, pero ngayon, puno na uli. Ito'y tila bumalik mula sa kawalan, handang gamitin muli. Isang sakripisyo. Isang alay. Isang kaluluwa, ulit ng tinig. Habang ang grupo ng mga kabataan ay patuloy sa paglalakad sa loob ng baryo, naramdaman agad ni Nina na may mali. Nararamdaman niyo ba to? Tanong niya. Parang ang bigat. Sagot ni Aya. Ang lamig. Parang hindi normal. Biglang tumigil si Miko. Teka, may nakita akong tao doon. Sumilip sila sa isang sulok. At sa dilim ng eskinita nakita nila si Miguel. Nakaupo ito. Marumi, payat, at ang mukha niya ay parang hinugot mula sa impyerno. Ngunit buhay siya. Kayo umalis na kayo, anas niya. Umalis na kayo habang kaya pa, kuya, ikaw po ba si Miguel Alvaro? Tanong ni Nina na bigla. Nang marinig niya yon, tumulo ang luha ni Miguel. Patawarin niyo ako, bulong niya. Sa isang iglap, biglang lumindol. Ang mga bahay ay gumalaw. Ang lupa ay naghiwa-hiwalay.
Mula sa gitna ng baryo, muling lumitaw ang malaking anino, ang mismong halimaw. Ang nilalang na itinago sa ilalim ng bayan sa loob ng 50 taon. Ngunit ngayon, mas malaki. Mas gutom. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Miguel. Hawak niya ang itim na bote. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kutsilyong iniwan ng matanda. Ako ang pipigil sa'yo, sigaw niya sa halimaw. Ako ang pintong binuksan, ako rin ang magsasara. Tumakbo siya papunta sa gitna ng hukay. Inilagay ang bote sa harapan ng nilalang. Tumingala siya. At sa isang iglap, inundayan niya ng saksak ang sarili. Bagsak. Sa pagtama ng kanyang katawan sa lupa, sumambulat ang dugo. At sa mismong sandaling yon, nagliyab ang buong hukay. Umalinggaw ang sigaw ng daan-daang kaluluwa. Ang anino sa paligid ay naglaho. Ang halimaw ay gumapang pabalik sa ilalim ng lupa, habang ang buong baryo ay nilamon ng puting liwanag. Sa labas ng baryo, ilang metro mula sa arko, ang 3 kabataan ay natagpo ang walang malay ng isang forest ranger kinabukasan. Wala ng baryo. Wala na ring landas. Isang damuhan na lamang ang naroroon. Wala ni isang bakas ng tao. Wala ni isang pahiwatig na may kababalaghan. Parang hindi kailanman umiral ang bayang walang araw. Lumipas ang 2 linggo mula nang matagpuan ang 3 kabataang walang malay sa damuhan sa gilid ng bundok. Dinala sila sa pinakamalapit na ospital sa bayan ng San Rafael. Sa kabila ng takot ng mga residente, wala namang pisikal na sugat sa kanilang katawan, ngunit wala rin silang maalala. Ano pong pangalan nyo? Tanong ng nurse kay Nina. Napatingin lamang siya sa bintana at bulong na sabi, may araw na ulit, samantala, sa isang lumang tanggapan ng lokal na pamahalaan, isang matandang lalaki ang dumating, dala-dala ang isang makapal na folder. Nakasuot siya ng Amerikana, kulay abo ang buhok, at may pilat sa kanyang noo. Ipinasa niya ang dokumento sa opisyal sa mesa. Isa itong report tungkol sa lugar na nawawala sa mapa, Barrio San Luis. Wala naman pong nakalistang ganung baryo sa rehiyon, sagot ng opisyal. Umiti ang matanda. Kaya nga ako nandito. Binuksan niya ang folder, andoon ang mga lumang litrato, mapa, at isang journal na pag-aari ni Miguel Alvaro. Nilalaman ng journal, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nakalabas ka sa bayang iyon. O baka bahagi ka na ng susunod na alay. Nagsimula ang lahat sa kagustuhan naming hanapin ang katotohanan. Ang dokumentaryo ay plano lamang, akala namin, isang urban legend lang ang bayang walang araw. Ngunit ang totoo, ito ay isang lugar kung saan ang kasalanan ay hindi nakakalimot. At ang dilim ay may sariling pag-isip. Lahat ng kasama ko, si Clara, Jerome, Renz, isa-isang kinuha. Hindi dahil sa kahinaan nila, kundi dahil sa kahinaan ko bilang pinuno. Ako ang pumasok, ako ang humila sa kanila, at ako ang naging dahilan kung bakit hindi na sila nakaalis. Ngunit sa huli, nahanap ko ang kabayaran. Hindi ako nagpakabayaning kusang loob. Pinilit lang ng konsensya ko. At kahit anong pilit kong pagsara sa pinto, may susunod pa ring magbubukas nito. Sapagkat ang dilim ay palaging gutom. Ang bayan ay palaging handang tumanggap ng bago. At ang araw, palagi lamang itong pansamantalang liwanag, bago muling lamunin ng gabi. Kung makita mo man muli ang bayang walang araw, huwag kang papasok. Hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin. May mga lihim na mas ligtas manatiling nakabaon sa lupa. Sa huling pahina ng journal ay nakadikit ang isang maliit na larawan, si Miguel, si Clara, si Renz, at si Jerome, masaya, nakangiti, hawak ang kanilang kamera, at may titulong nakasulat sa ibaba, Field Shoot, Bayan ng Walang Araw, Mission Idray 1. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pulang tinta, ang araw ay babalik, ngunit hindi sa lahat, epilogo 1 taon ang lumipas. Si Nina, Miko, at Aya ay pabalik na sa normal na buhay. Ngunit tuwing gabi, bago matulog, may isang tanong silang hindi masagot, bakit wala kaming naaalala sa loob ng baryo? At sa tuwing napapadaan sila sa kabubatan ng San Rafael, kahit walang baryo sa mapa, palaging may nararamdaman silang malamig na ihip ng hangin, at minsan, tila may tunog ng sigaw na mula sa ilalim ng lupa. Disclaimer: Ride panulat ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, hango sa mga kwentong bayan, alamat, at urban legends ng Pilipinas. Anumang pagkakatulad sa tunay na pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwento na magbigay ng takot, aral, at pagninilay tungkol sa kagustuhan nating tuklasin ang mga bagay na minsan ay hindi natin nauunawaan.
La 56